Hello, welcome back to my channel mga ka-offloador sa Pinas Market. Maraming daghang salamat sa inyong tanan sa pag-subscribe at pagtuloy-tuloy sa panood sa ating mga videos. So, pag-usapan natin ang mga top gainers ngayon o trending stock sa Philippine stock market. Meron tayong ICT, BDO, SICB, GT Cap, Double Dragon, Maynilad. Yan. So, pero bago ang lahat mga ka-offloador, kung bago ka lang sa ating channel, huwag kalimutan mag-subscribe naman dyan. Libre lang po yan. Pakipindot naman ng bell button para panay bagting. Panay tunog yan na ma-notify ka palagi na may bago tayong mga upload na videos. So, check natin. Ang PSEI ngayon ay nasa 5972.72. Up siya ng 1.02%. Sana mag 6,000 ka na. So, pula naman ang industrial and mining, financial holdings, property services naman yung natin. So, ito yung mga kulay berde natin, yung most active. Ang advance naman, pinaka-advance si ICT at BDO. Parang hinataw tudo yung bangko, meron ngayon, bakit humahataw na ulit sila? So, pag-usapan natin si ICT. Sa US market kahapon, mga finished stock, nag 209, 160, 100, yan. Nakasabay tayo nitong list. So, panalo tayo diyan kay list. Meron tayong mga 1,000 USD diyan na humahataw yan eh. Yan ganun. Lumabas na ako nung umabot pa siya ng 242 eh. So, pero dito sa dito sa DOS nakalabas na ako kasi nahit na yung stop loss ko eh. So yan yun side bit lang yan sa US market. Kung gusto niyo nag-trade kayo ng tawag nito, nag-trade kayo sa US market naman o gusto niyo manood ng mga meron tayong Doodle Goose to US market. English lang to. English di Carabao. Kaya pagpasensyahan nyo na kung nanood kayo dyan. Subscribe ka naman dyan din sa ating English channel ng Doodle Goose to US Market. So, taralit si ICT. So, si ICT, anong ginawa ay pumapayagpag naman si ICT. So, hindi pa talaga yung natin, yung ginawa niya, hindi pa talaga 0.4 to kasi wala eh. Humataw pa rin siya, ang lakas-lakas ni ICT. So, congrats sa mga holders dito. Nakapasok ka, bumili ka ulit. Hindi ka natakot bumili. Bumili ka ulit. Tapos, yan, may 13% ka na, So, wala pa rin tong 0.3 natin. Kasi si ICT, gumawa kasi yan ng, Elliott Wave. So, yung 0.3 natin, ang the leasing mink. The leasing point, kung saan yung 0.3. So, target price naman ni video is 850. So, nahit na yung mga target price ng ating mga broker. So, saan pa ba kaya to? So, hindi ko alam kung saan tong 0.3 matatapos. Pero, darating ang panahon talaga na mag 0.4 na yan. So, yun. Pero, congrats sa mga holders, long holders si ICT. So, dati dito tayo nag-trade ayan kay ICT pero wala tayo sa long term nung panahon na yun eh. So, binitawan ko na yan si ICT dito pa. Matagal na. So, sayang So, tumubo ng 600 sana yung So, anyway, highway. So, congrats kay ICT. So, hindi natin alam kung saan pa yan si ICT patungo. Ayaw pang control. Kala natin dito, bumagsak na siya. Kala natin na babagsak na eh. Gagawa ng 0.4. So, wala pa rin, So, baka doon pa rin talaga yan. Hahata pa yan. Wala na tayong makita sa kaliwa kasi wala namang, ito na yung pinaka-highest niya na, na presyo, eh. Puro high pa yung ginagawa niya, all-time high. So, that's ICT. Next, BDO. Anong nangyari? Si BDO ay magkaroon ng dividend. So, mayroon na naman tayong matanggap na piso kay BDO ngayong June. So, maliit lang naman. Hawak pa natin kay BDO. May 381 share pa lang naman tayo diyan. So, nakabili tayo kay BDO nasa 138 dito sa taas, Pero target price naman ni BDO sa ating broker is 181, 177, 186. Mataas pa naman ang target price. So, walang kaba yung ating nabili na
presyo. Long term lang tayo dito kay BDO. So si BDO ay na-break na niya yung itong kulay blue natin, na-break niya. So burahin natin yan. So mayroon pang isang dito. Dinumog to ng siguro ng mga tawag dito. Mayroong kailangan diyan i-break niya yung 118 para umabot siya dito sa 112 at kailangan naman niya i-break yung 112 para magkaroon naman ng panibagong high. Diyon, tatakbo siya sa taas. So kung tuloy itong sa ngayon nasa one day time frame tayo nga. So maliit lang naman ang volume, 886 ang volume. So ibig sabihin dito isang may retailer o may isang broker na na foreigner bumili kasi maliit lang tapos maraming taong bumibili, mga retailer to, tapos volume niya is 892 lang naman, maliit pa yung volume dito. Dito BDO value nasa 102 million. So malaki-laki na rin pala yan So may mga foreigners to, pero ang volume is maliit lang, 893,000 ang niya, pero humataw. So maraming bumili. So hindi siya kasi malaki yung kandila Ganon yung interpretasyon Pag malaki kandila, maraming bumili, tapos paunti-unti lang yung bumili So hinahabol yata yung nito, yung dividends. So titingnan natin kung kaya ba niyang i-break talaga tong na yan, itong 120 diyan, baka mag-bounce back, tapos magganon. So mayroon tayong sell order block dito sa baba, so hindi na trigger. So maaring baka pagdating dito sa X-date, doon yan sila magkabusan, magkabintahan. Dahil so balay mo, madarating sa 120 yung tapos magkabusan So pero sana ituloy-tuloy na tong pagganda ng merkado, kung mang balita. So mayroon ng face stock na naman sa Middle East. So sana tuloy-tuloy para matigil na yung maraming naapektuhan. So baka babalik na tong angat ng ating mga financial giant, mga bangko So long term lang tayo dito, walang kaba. BDO naman to. Maubos muna yung mga mall nila bago maubos si BDO Next naman. Next we have SICB, bangko din. So parehas din sila. Maliit lang yung volume, 466. Pero 466 yung volume. Pero humataw na naman So marami ding bumili dito. Anong meron? Wala pang meron. So wala pa namang balitang So mayroong magandang balita siguro ang mga bangko na hindi natin alam. Kasi marami ng mga bangko na hindi umangat din Maraming umangat, hindi So meron tayong mga sell order block sa taas So sa US market kasi pag may sell order block, tinitrigger nila yan tinitira. So pwede yan magganon si SICB. So mag-pull back dahil may nagbinta na diyan. So hangga't aabot siya dito sa ating trend line Yan yung palanaw natin kay SICB. So ganun pa man long term, down channel si SICB, pero bullish flag. So maring mag-breakout na yan siya kasi target price ng ating mga broker is nasa 101, 86, 120 naman So nasa bababa pa tayo. So ibig sabihin na may tendency na may break tong bullish flag natin, yung bullish flag na yan. So matuloy yung So titingnan natin kung saan to patungo si SICB. So mayroong mga dito, ito kailangan niya tong i-break yung support na yan, resistant. Tapos meron sa taas pa rin na ito, yung resistant din So ganun lang yan, ganun lang yan si SICB, akyat-akyat. So masdan nyo lang ang kung may hawak kayo, maganda magdagdag kung nandito ka sa taas dagdag ka muna. So sa ngayon hindi pa tayo nakadagdag sa ating natin. Doon tayo sa US market muna kasi parang maganda yung takbo ng mga blue chip mga blue chip, mga spinny stock tuloy-tuloy na to palaging So dito muna ako magti-trade ng day trade. Kay talunan pero sana tuloy-tuloy magandang takbo makapilit na ng magandang stock.
So GT Cup, may hawak din tayo kay GT Cup. Nasa tawag nito, 525 tayo nakabili kay GT Cup. So dito na umangat siya. So meron tayong 190, maliit lang yung hawak natin kay GT Cup, ano. So si GT Cup nag-break na naman to niya tong yung 483 natin. So burahin natin 'yan. So meron naman tayo ditong resistant na kailangan i-break ni GT Cup, yung 495. At saka itong may isa pa dito sa almost 505, ano. So pag na-hit nila yan, ay pwede lang bumalik yan doon sa taas. Itong may sell order block na to na i-trigger. Last nating vlog dito, tapos so, ilipat na lang natin to na para mamarkahan natin yung last nating vlog kay GT Cup. So ito si GT Cup, ito yun silang mga mother company ni Metrobank, Toyota, yan, sino pa ba, ano pa bang nila. Basta ganun, yung Toyota at saka Metrobank, sila yan. Ito yung AXA yata, yung insurance AXA, sa kanila din yata ng GT Cup. So doon siya kumukuha ng mga mga income. So may iba pa na marami pa yung negosyo. So ang Metrobank lang yung nasa public. So yung Toyota, AXA hindi pa. So kung nakikita ko si GT Cup, baka ito ulitin lang tong ginagawa niya, Pare-parehas yung pattern, yan. So, pwedeng tumakbo yan doon sa taas talaga si GT Cup, di ba? Kasi nandito nga siya sa baba Yun ang kaganda, nakapasok tayo sa baba kay GT Cup. So, pag nasa baba, aakyat na naman yan. So, pag dumating sa taas, pwedeng bumaba. At dito, pagdating dito, umakyat na naman ulit. So, nasa baba siya ngayon. So, tendency na aakyat. Ang target price naman nating mga broker is nasa 780, 760, 878. So, mataas naman, So, wala tayong kaba dyan kung ipit pa tayo ngayon. Long term lang tayo dito. Sigurado naman yan, babalikan tayo dyan, So, next, Double Dragon. Si Double Dragon, parang si Mary Mart, yung kapatid niya, gusto nang i-delist. So, yung iba dito, bumili na-convert kay Double Dragon, yung niya. So, si Double Dragon, ang tawag nito, na-form niya is pumuporma siya ng yung cap pattern. So cap pattern ganon. So may tendency na balikan to sa 15 dahil nga merong sell order block naman diyan, So si Double Dragon pwedeng gumano lang yan, di ba? Ataw, maglakit paba lang yan. Ganon lang naman yung takbo ng presyo Pagdating diyan, pwede maggawa ng hawakan para maging cup and handle. So, parang baso na siya, di ba? So tapos hahataw naman yan sa taas kasi kung buo niya yung yung cup pattern, so mag-consolidate siya dito dahil nga sell order diyan. So pwedeng ang target price nito ay itong lalim ng So dali natin tong lalim ng baso. So dito banda nasa 20 yung target price natin kay Double Dragon, So Double Dragon may target may forecast ba wala siyang forecast si TradingView. So yun yung pananaw natin kay Double Dragon. Bullish pa rin tayo ngayon nga mga to. Congrats, may hawak kayo. Dito pa lang nakita ko na yan nung magbalitang bilhin niya si So nung umaksyon na siyang umangat, so 25% na yan. So, nung time na yun, wala tayong pang buying powers, That is Double Dragon. Next, we have Maynilad. So, alaga naman natin to si Maynilad. So, pala, yung, di ba yung maraming naghinakit tungkol sa Miramart na binili ni Double Dragon, tapos na-delist, tapos mura pa, parang si RRHI din. Mga ganyang senaryo, marami yan sa US market pag ganyan, hindi lang yan sa Pilipinas nangyayari. Sa tawag nito sa US market nangyayari talaga yan. Karoon ng mga buyback na, pero yung iba naman doon sa US mas maraming ang nangyari sa aning internet, nag-loading. So, refresh natin, loading, bakit So, maraming nangyayaring ganon sa US market, pero yan, siguro ginagaya na nila din doon sa US market.
So, si Maynilad, sabi natin dahil may ano dito, may demand, parang na-trigger yung demand Paano kaya? So, nag-buyback na. So, bumili na sila. Kasi na, nagkulay. Kadalasan kasi, pag kulay gray yan, pag na-trigger, na-hit siya, ibig sabihin, yung mga naghintay dito na bumili, binili na lang nila yung presyo ngayon dito sa taas. Kasi yung hinintay nila na pag bumalik yung presyo dito, bibili yan. So, ang nangyari ay sa ngayon, binili na nila. So, ibig sabihin may magandang... Ang balita naman kasi nitong si Maynilad is baka ipasok siya sa darating na August ng maging blue chip siya. So kaya dinumong na to siya ngayon habang mura pa. So meron tayong hawak nasa 24.32 tayo, may 3,200. So parang gusto nang balikan yung presyo natin So wala tayong nakitang target price nito kay Maynilad, pero ang sa atin itong channel na lang ang ating target price niya. So baka magganon yan, mag-resist konti. So pag ganon, so matrigger to, maputol yan hanggang maputol yung nag-sell diyan. So pwede bataw diyan so pwedeng maging 30 o 26 depende sa takbo niya si Maynilad. So bullish na bullish siya ngayon. So maganda to sa Maynilad kasi tubig naman So yan yung mga trending stock natin ngayon. Ano bang nangyari sa mga small penny stock? Silipin nga natin si EBG. EBS pala, EBG ba yun? EBG. Mahataw to so, yan, nag-umpisa na siyang mag-pullback, Kasi may mga na-trigger na dyan, Yung sabi natin dito, baka pag umabot dyan. So, NCRP, yung insurance din, humataw. NCPR ba yun? NCPR. Nakalimutan ko na, basta may mga ganun na stock na humataw. So, mayroon pa tayong binabantayan ang Bitcoin natin, bagsak. Wala, hindi maganda. Nickel, anong nangyari sa nickel? Ay nag-pullback, humataw dahil nga may na-trigger yung by sell order block diyan. SPNC, sana hindi ma-break tong 1.49, parang negative pa rin siya, maraming nagbintahan. Kaya mayroon malaking volume, parang maraming foreigners na lumabas. Baka hindi katanggap-tanggap nila yung mag-merge kay Imgen. Siguro delusion ang nangyayari diyan, baka magbagsak ng mura si Spanic doon sa nangyayari. So, yan lang po ang ating trending stock sa araw na to. Good luck to all of us sa ating pagtitrade. Huwag kalimutan mag-subscribe kung hindi ka pa nakapag-subscribe. Adios mi amigos, mi amigas, babus!